Ito na nga po yung pinangangambahan ko mga kababayan, nangyari na po. May nagsampa po ng impeachment complaint laban po kay PBBM ngayong araw na ito. Huwag na po natin pag-usapan yung detalye ng impeachment complaint, pero sa pagkakaalala ko po, isa po doon ang reason kung bakit sila nagsampa ng impeachment complaint laban kay PBBM ay dahil daw po pinakidnap or pinadala si Duterte sa ICC. And then yung isa po is yung kanilang issue. Polvoron issue na naman po mga kababayan, ang hindi mamatay-matay na issue patungkol po sa polvoron. Although ako po naniniwala na wala pong patutunguhan yan, confident ako hindi magpo-progress yan mga kababayan. Yung iba pong reason sa kanilang impeachment complaint, hindi ko na po i-discuss sa inyo. Pero ako po, again, naniniwala ako, kumpiyansa ako, wala po yung patutunguhan mga kababayan. Dahil unang-una, sino po ba ang nag-sponsor? Or sino ang mga nag-prepare, naghain ng impeachment na yan? Ayon po dito, sa post po na ito ng Impact Leadership ay isa pong contractor, mga kababayan. At kung hindi po ako nagkakamali, no, isa po siya sa inimbestigahan ng ICI. Correct me if I'm wrong, pwede nyo pong saliksikin. Kung hindi po ako nagkakamali, isa po siya sa inimbestigahan ng ICI. So doon pa lang po mga kababayan, ako po ay nagko-question na. Sincere ka ba sa paghain mo or sa pag-prepare nyo ng impeachment complaint laban kay PBBM? Or meron kayong interest na pinoprotektahan na yung tipong gusto nyong mapa-impeach si PBBM dahil meron kayong gustong malusutan or gustong ma-absuelto sa kaso na maaring isampa sa inyo. Yun lang naman po ang aking katanungan dyan. Considering na isa po siyang contractor at kung hindi po ako nagkakamali ay inimbestigahan po siya ng ICI. So, yan po mga kababayan. Again, hindi po ako nag-worry dyan dahil kumpiyansa po ako, wala po yung patutunguhan. Pero ito po yung isa pa sa observation ko mga kababayan. Bago ko po nabasa ang balitang pinai-impeach si PBBM, no? Nauna ko pong nabasa na may strong resistance daw po sa impeachment laban kay VP Sara Duterte sa Kongreso or sa House of Representatives. So, ibig sabihin, parang wala pong gana ang mga kongresista ngayon or ayaw, no? Nagre-resist ang mga kongresista na ipa-impeach si Sara Duterte. Tapos, nabalitaan ko, si PBBM ang hinaina ng impeachment. So sabi ko, pambihira mga kababayan, nabaliktad na po ang momentum. Parang si Sara na po ngayon ang hindi pinapa-impeach at si PBBM na ang pinai-impeach. Although ako po, hindi po ako papayag na mangyari yan, Dahil unang-una, kanina nabalitaan ko po, meron pong napakadaming reservoir ng, eto, babasahin ko po para tama yung ibabahagi ko sa inyo. Sabi dito, President Marcos Jr. announces the discovery of a new natural gas reservoir at Malampaya East 1, located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field and estimated to hold around 98 billion cubic feet of gas in place. Marcos says it is the first major discovery in over a decade. The gas volume is equivalent to about 14 billion kilowatt hours of electricity per year, enough to supply power to approximately 5.7 million households annually. Imagine mga kababayan, 5.7 million households ang makikinabang nito taon-taon dahil sa discovery na yan. Yan po ay natural gas reservoir na 98 billion cubic feet of gas in place. So sabi ko, bagong discovery ng Pilipinas yan na in-announce sa PBBM, tapos pinai-impeach si PBBM, ang papalit sa kanya kung magkataon si Sara Duterte na isang maka-China, pro-China, ay ano pong mangyayari sa discovery na yan? Sa West Philippines yan kung hindi ako nagkakamali mga kababayan. So kaya po ako tutol diyan sa kagustuhan nila na ma-impeach si PBBM. Patapusin nyo na. 2028 na malapit na ilang buwan na lang. Kung hindi po ako nagkakamali, less than 30 months na lang matatapos na ang termino ni PBBM. Kung yung discovery na yan ng Pilipinas ay mapapabayaan dahil mapapalitan ng Pangulo at ang papalit ay maka-China, kawawa na naman po tayo. Sayang naman po yan. Kasi kung ako nagkakamali, yung Malampaya noon, ibinenta po kay Dennis Uy Kung ako nagkakamali, nung panahon po ni Duterte ibinenta kay Dennis Uy yung Malampaya. O tapos ngayon, ayan, may discovery po ang Malampaya.
I think nakabalik po sa mga Pilipino yung malampayang yan, ano. Pero ang sa akin lang, papatalsikin yung Pangulo dahil sa pinadala si Duterte sa dahig. Bakit? Inosente ba si Duterte? May mga kasalanan naman siyang ginawa na dapat niyang panagutan. Kung makapagsalita naman kayo, kung makareklamo kayo, akala niyo naman walang kasalanan si Duterte. Kahit si Duterte aminado sa EJK. Tapos gagamitin yung complaint niyan para ma-impeach si PBBM. Tapos yung isa pa, yung pulboronic nyo na ang tagal-tagal nyo nang pinaglalaban, wala namang pinatunguhan. Tapos makakabalita ka na wala na daw, parang wala nang gana ang mga bagong kongresista na nanalo noong 2025 election na may strong resistance para ipa-impeach si Sara Duterte. Ano nangyari? Bakit nabaligtad ang momentum? Bakit? Ay nako mga kababayan. Ano na nangyari? Ano ba yan? Sinadya bang ihain ang impeachment complaint na yan laban kay PBBM dahil alam nyo na malapit na ang impeachment ni Sara sa February? Na may maghahain kay Sara Duterte, no? Ng impeachment complaint? So, iniisip ko parang grabe, no? Sinadya ba ito dahil kapag may naunang nag-impeach or nagpa-impeach kay PBBM, mas unang aasikasuhin niya ng House of Representatives. Tapos pag nadala yan sa Senate, ay nung unang itatrial ng Senate, ng impeachment court sa Senate. Maliban na lang kung pwede silang mag-handle ng dalawang impeachment complaint, no? Pero yun po yung naiisip ko Parang ito ay orchestrated at sinasadya po. Pero sa akin nga po, pag napaltan si PBBM, ano na namang mangyayari sa Pilipinas? Ayan po, mapapabayaan na naman ng West Philippine Sea. Hindi po, ay nako mga kababayan, ako po ay naniniwala na walang patutunguhan yan, pero paano kung ang ating mga kongresista at mga senador ay pumabor diyan? At anong gagawin nila sa mga impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Papabayaan? Walang mangyayari? Ano na naman ito? Kamusta ang malampayan natin? 5.7 million households ang pwedeng makinabang doon. Sa taon-taon po, baka ayan na po yung susi para bumaba ang presyo ng kuryente sa Pilipinas, mga kababayan. Ewan ko, bakit nagkaganito na? Nabaligtad na po ang sitwasyon. Ayaw nang ipa-impeach si Sara at si PBBM na ngayon ang pinai-impeach. Anong nangyari, mga kababayan? Hindi po dapat itong mangyari. Yung mga complaint nila kay PBBM, obsolete na. Pulboronic. Wala naman kayo nakakakita ang kanyang pinakikita sa publiko na totoo ang mga bintang nyo. Tapos yung pagdadala kay Duterte sa ICC. Bakit? Wala bang ginawang kasalanan si Duterte? Hindi po ba mga kababayan? Tapos itong kay Sara Duterte, alam mo naman natin na may mga ebidensya from COA, may mga testimonya. Evident, very evident. Papalusutin nyo yan? Yan ang makakaligtas sa inyo? Hindi ko alam kung anong nangyari mga kababayan, kung bakit nabaliktad na po ang sitwasyon. Pero sana, wag po tayong pumayag na mangyari ito. At yung kampo po ni PBBM, ay wag kayong tutulog-tulog. Baka next thing you know, iba na ang nakaupo, naagaw na ang posisyon. At yun po ang worry ko. Ayoko po talaga ng maka-China or puppet ng China, mga kababayan. Dahil nakita na po natin kung anong nangyari Ano pong dinanas ng Pilipinas sa kamay ni Duterte na isang maka-China, mga kababayan. Yun lamang po, Magdasal tayo, pero wag po tayo magpakakampante or maging complacent dahil baka mamaya talagang mabaliktad na po ang sitwasyon, kung ako po ang tatanungin kung sino po ang karapat-dapat at talagang deserve na ma-impeach dito, walang iba po kundi si Sara Duterte. Hindi po si PBBM, mga kababayan. Pero naniniwala ako, pagdasal po natin ng ating bansa na yung tama ang manaig. Salamat po sa panonood.